Magandang hapon po mga kaprobinsya. Welcome po dito sa Simple Life in Prague. So ngayong hapon po mga kaprobinsya ay nandito po ako sa likod ng bahay na pinapagawa ko. Dahil gaya po ng sinabi ko nung nakaraan, kapag nakapag-start na po ako sa aking preparation para po sa aking oyster mushroom production ay i-update ko po sa inyo o gagawan ko ng video o content. So kung mapapansin niyo po sa likuran ko mga kaprobinsya ay meron na pong nakatayong bahay. Pero yan po ay hindi po yan bahay ng tao, hindi bahay po yan ng mushroom o tinatawag na mushroom house o mushroom growing house. So sinimulan ko na po siya mga kaprobinsya pero hindi pa po ito talagang hindi pa po talaga ito yung pinaka ng building kasi po ito, temporary pa po kasi yan lang po muna yung kaya nating budget. Panimula lang po muna. So ayan po. So ipapakita po sa inyo yung mushroom growing house na ginawa po. So ayan po siya mga kaprobinsya, nandito po yan sa likod ng bahay. Gaya po ng sinabi ko nung nakaraan ay dito po yan sa likod ng bahay sa may bandang kwarto dito po sa likod. So hindi po ito ganong malaki mga kaprobinsya. Tamang tama lang yung haba niya papunta doon is 2 lipat kalahati at yung lapad po niya ay 1 lipat kalahati lang po. So maliit lang po siya kasi for temporary lang po ito. Kasi panimula lang po. Pero dalawang klase po ng mushroom yung aking eco-culture. Yung oyster mushroom at saka yung volvarella o kabuting saging. Yun po yung eco-culture natin. So kinakailangan ko pa pong actually hindi naman po ito masyadong kailangan na pagandahin kasi ano lang po ito, ang importante may bubong po siya tsaka may dingding. Tsaka meron po siyang maliit na parang mga bintana dito sa dyan sa may bandang itaas. Maliit lang po kahit mga 1 dangkal lang po yung parang bintana niyan sa ibabaw. Paikot po yan sa buong growing house. So ganun din po dito sa may bandang ibaba. Meron din po siyang open, pero yung open po na yan hindi po yan lalagyan ng dingding pero lalagyan po yan ng net o parang mosquito para hindi po makapasok yung mga maliliit na insekto kasi yun po ang sisira sa ating mushroom bag o yung mismong bunga ng ating mushroom. So ayan po, lalagyan na lang po yan ng mga kahoy dun sa ibabaw para dun po yung bubong ilalagay. Mga dahon lang po yan ng niyog pati dito. Ano lang po yan, mga dahon din ng niyog. Saka yung magiging flooring po nito ay ano lang po yan. Lalagyan lang po yan ng mga fables. Kukuha lang ako ng fables sa dagat at saka yan po ang ikakalat ko dyan para mag-maintain yung lamig niya sa loob. So yan. Yung dito sa ibabaw naman po kay lahat yan may dingding. Yun maliban lang po sinabi kong maliit na parang bintana niya dito sa ibabaw para makapasok lang po yung liwanag mula sa labas dun sa loob. Kasi nangangailangan po siya ng liwanag. Pero hindi po siya totally liwanag na sobrang liwanag kasi yung kabuti kadalasan malakas po yan tumubo kapag makuli yung parang dim lang yung liwanag na. So yan po mga kaprobinsya, mga ilang araw ngayon ay unti-unti na po itong matatapos at bukas ay pupunta muna ako ng bukid at pagbalik ko pag galing ng bukid ay tutuloy ko na naman po ito para may update ko sa inyo yung next na gagawin ko dito. So, yun nga, sabi ko, 2 mushroom po yung eco-cultured ko. Kasi marami pong saging dito kaya naisip ko na mag-co-cultured na rin po ako ng
mga kabuting saging o Volvarela para mapakinabangan po yung mga tuyong dahon ng saging instead na susunugin po siya. So yun po mga kaprobinsya. So meron din po ditong mga kaprobinsya yan. Kung napapansin nyo po yung mga kahoy na yan ay galing po yan dito sa puno ng mangga na yan, yung pinutol-putol na mga sanga po yan dati. So kung makikita po natin, tuyong-tuyo na po yan. So ang gagawin ko po dyan ay gagamitin ko po yan sa pasteurization o pagluluto ng fruiting bags sa drum. Kaya nga baka next week ay meron na po akong drum dito at saka yung lutuan, yung patungan ng drum. So din, pabor din sa akin kasi marami po yung mga sanga ng mangga na tuyo. Andito po yan sa likod ko yun. Sobrang dami po niyan. So di po ako mamumroblema kung saan ako kukuha ng panggatong. Kasi pag drum po yung ginagamit, 4 to 8 hours po yung pagluluto ng mga fruiting bags. So yan po mga kaprobinsya. At saka dito ko siguro ilalagay dito sa portion na ito, yung dito diyan po yung Volvarela, ay diyan ko po ilalagay yung cultured ng Volvarela. Ang gagawin lang po diyan ay ikukulong po siya, iikutan lang po ng yung net na maitim dito para iwas po sa ng mga aso. Siyempre yung aso, kahit may mga asong gala po kasi dito, kaya para hindi po siya mapinsala, o alam natin yung mga aso kung saan yan umiihi, dumudumi, kaya mas mabuti na po yung sigurado. Kaya ang gagawin ko po dyan, iikutan ko po yan ng net para hindi po talaga siya malapitan ng mga aso at saka yung minsan mga manok din. So yan. Yan po muna yung ina-update ko ngayon mga kaprobinsya. So sa mga susunod na mga araw, sa darating po mga araw, ay pag natapos na po ito, ay ang susunod kong gagawin ay kukuha na naman po ako ng substrate o yung pinakakailangan po natin, kung saan yun ang gagamitin natin para mabuhay yung ating kabute o mushroom. So lahat po niyan mga kaprobinsya ay gagawan po natin ng video o content para po may share ko din po sa inyo yung kunting kaalaman na natutunan ko po sa aking ginawang training. So malay po natin ay ang iba sa inyo ay magkaroon po ng interest sa mushroom production. So yun po mga kaprobinsya, soon sa darating po mga araw. So yun lang po muna mga kaprobinsya yung update ko sa inyo ngayon. Dahil hindi pa po naitutuloy ngayon itong fruiting house kasi medyo kinulang po yung kahoy, at saka sumama po ako dun sa mga taga City Agriculture dahil nagpa soil sampling po kami dito. So ako po yung nagga-guide sa kanila sa mga boundaries ng mga area namin dito. So yun lang po muna mga kaprobinsya. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta, at sa mga baguhan po sa aking YouTube channel, please paki-like and share po at paki-subscribe na rin po. At paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na gagawin ko. So andito lang muna po mga kaprobinsya. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.